So bago tayo dumulog sa maikling panalangin, tayo pong bumasa na tayo para makatipid tayo ng oras. Basahin ulit natin yung ating isa sa main text nung nakaraang Wednesday, Revelation chapter 10 verse 8 to 11. So part 2 ito ng ating naiwang paksa nung nakaraang Miyerkules, mga kapatid. Sabi sa verse 8, "And the voice which I heard from heaven speak to me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again." Verse 11, "Thou must prophesy again before many peoples and nation and tongues and kings." Tayo saglit na yumuko at manalangin, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, muli kaming dumudulog sa iyong paanan, sa iyong harapan, upang muling hilingin sa iyo, Panginoon, ang pagkasimo sa iyong mga salita. Ikaw po ang pumagitna sa amin, na kagaya ng sinabi mo na saan man naroon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, na ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Lord, speak to us sa gabing ito, at ikaw din pang tumulong sa amin na maunawaan namin ang iyong mga salita. Ikaw pang magbigay sa amin ng kapahayagan, ng kaunawaan sa mga bagay naming mapapakinggan, na iyong pong papahintulot na may turo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Ito aming dalangin, ito aming inaasahan, at ipinagkakatiwala sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Di ko alam kung ako lang yung nakakapil ng alinsangan, ng init. Talagang kailangan na siguro nating mag-aircon dito. Ipag-pray natin. Nung nakaraan ay pinag-uusapan namin yan nila Sister Roslyn. Sabi ko, isa sa akin, isa kay Roslyn, isa kay Ann. Kung sino pang gustong mag-isa rin para makompleto. Target namin ay before yung anniversary natin next year ay kung luluobin ng Panginoon at magpo-provide ang Panginoon ng pangangailangan natin, may mga trabaho pa rin tayo, at medyo gumaan at guminhawa ang ating kalagayan, then ang Diyos ang bahala dyan, mga kapatid. At napakasarap naman na magkaroon tayo ng comfort dito. At kung mapapansin nyo, kahit paano nga po, yung electric fan natin ay mas malakas kesa dati. At yung mga ilaw natin ay hindi na rin nagbiblink dahil nailipat na natin yung connection natin. Na dati ay dito tayo naka-connect sa Zone 7 na talagang napakahina ng power, kaya kailangan pang gumamit nung, ano tawag doon, Bay Alex? EVR. Pero ngayon, kahit hindi na gumagana, ay kayang-kaya ng kuryente ng power na supplyan yung ating mga ilaw dito at mga sound system, mga kapatid. So kung maglalagay man tayo ng aircon, hindi natin alam kung kakayanin, pero bahala na po ang Panginoon yan. At papasalamat tayo sa Panginoon dahil nakaraos na rin yung isa sa pinagkaabalahan natin ng mga nakarang mga araw. Kinumusta ko si Sister Jenny kaninang umaga, pero nakareply siya ay ngayong gabi na dahil sobrang busy daw. At sabi niya, sa biyaya ng Panginoon ay nakasurvive at naging maayos ang lahat. At ito naman po yung advice ko kasi sa kanya nung namumroblema siya, ano yung mga bagay na dapat niyang gawin, paano gagawin ang mga bagay na ito, saan kukuha. Sabi ko, huwag kang masyadong ma-pressure. Ang Diyos ay mahimalang Diyos. Yung mga bagay na hindi natin kaya ay kaya niya. At sariwa pa sa kaisipan ko yung paksa ko na the God of miracles. At patutunayan ng Panginoon na siya ang Diyos ng himala at
May mga kwento, Sister Jenny, na ang Diyos ay mahimala, mga kapatid. At pinapahayag niya sa akin, siguro sa mga darating na linggo, kung madarama ng ating kapatid, ay ipaabot niya ang kanyang testimony. At salamat sa mga kapatid, nakakasama nating tumuwang doon. Sila Brother Paintoy na hindi talaga napigilang hindi mag-share dahil ako konsensya. Pinabilo ko na sila ng isang gabi. At salamat sa Panginoon dahil kahit papaano ay nai-present natin yung salita ng Panginoon sa ganong atmosphere ng kalagayan doon na talagang hindi madali, mga kapatid. At hindi na rin nga po tayo nag-isip pa na pumunta noong araw mismo ng libing dahil dadalhin pa sa simbahan ng Katoliko, labag yon sa paniniwala natin, papamisahan, sa daming mga bagay na hindi ayon sa ating prinsipyo at paniniwala, pero inuunawa natin sila. At inuunawa natin yung mga kapatid natin na backslider. Actually, Sister Gina ay backslider, Sister Jolina ay nasa pagiging backslider. Nakita nyo naman yung kanilang sitwasyon, mga kapatid. And even si Brother Julie, bago namatay, bago yun umalis rather, ay nasa kalagayang backslider. At sana nga, bago siya nalagutan ng hininga, ay nakapag-repent siya sa Panginoon at nakapanumbalik siya. So, ang Diyos na po ang bahala. So, nung matapos natin, yung pinagkabalahan natin sa buhi, kahapon naman ay merong ikinagulat na naman nating balita na kahit ako ay nabigla, mga kapatid. At kung napag-aaga nga sana yung message ni kanino, isasama talaga ako. Yung kanino ay magpipresenta ako at dinala natin yung sakyan sana. Di ba? Para na-test drive natin. Pero naiinggit nga ako parang gusto kong sumama. Kaya lang sabi mo, ay nasa biyahe na. Pero parang pili ko, gusto kong sumama. Pero siguro, dahil meron namang panahon at kung meron tayong pagkakataon na makapunta kahit, di ba, ang Diyos ang bahala, mga kapatid. Pagplanuhan natin at pag-isipan nating mabuti, bahala na sa mga susunod na araw kung ano ang magagawa natin. Sasama nyo sa prayer, si Sister Crystal, mga kapatid, at sa mga susunod na araw, mag-update tayo kung ano yung ating gagawin. So, sa gabing ito, sa hindi po pag-abala, mga kapatid, tayo ay tutungo sa mga salita ng Panginoon. Part 2 po tayo ng paksa nating Thus Says the Lord. Naiwan natin yung 4 doon sa 5 at nakaisa lang tayo nung Wednesday. At yung 5 ay ulitin natin. Prophesy. Ano meron sa Thus Says the Lord? 5 mahalagang bagay ang meron sa Thus Says the Lord, mga kapatid. Una ay prophesy, na tiningnan natin ito, na ito ay hula para sa mga paparating na panahon o mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At ang pangalawa ay telling the truths. Ang meron sa Thus Says the Lord ay pagsasabi ng katotohanan. Ito man ay negatibo o positibo para sa isang tao, hindi iuurong ng Panginoon ang kanyang salita. It's either ipapadala niya ito unang-una sa mga propeta, sapagkat sa lumang tipan, siya ay nangungusap sa propeta. Majority ng Thus Says the Lord ay from the prophets, major prophets. At pagdating sa bagong tipan, mismo ang ating Panginoon, ang dakilang propeta ang nagpahayag ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. At natawagin niya ang mga alagad, then ang mga apostoles ay nagkaroon din ng Thus Says the Lord. Sapagkat sabi ni John, kung ano yung kanilang narinig, kung ano yung kanilang nakita, kung ano yung kanilang nasaksihan sa Panginoon, ay yun lang din naman yung kanilang sinasaysay. At ito rin yung sinabi ng anghel kay John the Beloved sa Revelation chapter 10 na binasa natin, na darating ang araw na hindi lamang si Juan ang magpaprophesy again, ang magsasalita, kundi ang mga mananampalataya. At tadaanan na natin nung nakarang Miyerkules na pag sinabing, thou must prophesy again,
uulitin lang natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. At napakalinaw nung Wednesday, mga kapatid, na meron tayong thus says the Lord. Meron tayong sabi ng Panginoon. At ang pangalawa, ay pangatlo, warning. Ang meron sa thus says the Lord ay warning. Pang-apat ay calling out. At panglima ay judgment. So dito tayo sa pangalawa para makasave tayo ng oras, mga kapatid. Sa Job chapter 6 verse 25, sa lumang tipan, sabi dito sa KJV, Job chapter 6 verse 25, sabi diyan, how forcible, kakaibang salita yung forcible. How forcible are right words, but what does your arguing reprove? Verse 26, do you imagine to reprove words? Naiisip mo ba o nai-imagine mo ba na sawayin ang salita? And the speeches of one that is desperate, which are as wind. So dalawang uri yan ng salita. Isang salita na forcible at isang salita na desperate. Kung tatagalugin natin yan sa verse 25, pagkatindi nga ng mga salita ng katwiran. Amen. Pagkatindi. Forcible. I-ready mo yung ISB. Sister Mira, titingnan natin yan sa ISB. Pagkatindi nga ng mga salita ng katwiran. Ngunit anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo? Verse 26. Iniisip ba ninyong sumaway ng mga salita? Kapag nakapakinig kayo ng pangangaral, ng pagtuturo, ng pagpapahayag ng katotohanan, sino sa inyo ang mag-iisip o magtatangka na sawayin ang salitang inyong napapakinggan? Well, kung ito ay salita ng Diyos, ito ay mapanganib. Di ba? Kapag ito ay thus says the Lord, kapag propeta na anointed ang nagsasalita at sumansala tayo, mapanganib ito, mga kapatid. At ang meron sa thus says the Lord ay hindi lamang hula, kundi pagpapakita ng katotohanan sa mga bagay na mangyayari. At ipinapakita sa atin ng Panginoon na hindi basta-basta ang salita ng Diyos. Kaya ang payo sa atin ni Santiago, makinig tayo ng mabuti, maging mabilis tayo sa pakikinig at maging mabagal sa pagsasalita. Pakauntiin natin ang ating mga salita sapagkat mapanganib, mga mahal kong kapatid. Sabi pa ng Panginoon sa mga salitang lumabas sa ating bibig, tayo ay hahatulan. Kaya sana, kapag ang salita ng Diyos ang ating napapakinggan, mga kapatid, mag-ingat tayo. Iniisip baga ninyong sumaway ng mga salita. Tapos ang pangalawa naman, dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin. Yung isa naman, yung desperate sa English, kapag ang isang tao ay nagsasalita ng walang kabuluhan, walang pag-asa na yan. Di ba? Ang isa ay salita ng katwiran na kahit masakit, pero yan ay maginhawa sa atin, ay isbi. Basahin natin. Ano ang sa mababaw na salita yung forcible? Sabi diyan, the truths can be painful. Ang katotohanan, ang katwiran ng Diyos ay masakit. Kaya nga ang salita ng Diyos, sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak na magkabilaan ng talim na tumatapyas. Basahin nga natin, Sir Marian, balik tayo sa KJV. Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi niya, the truth can be painful. Then Hebrews 4:12, the word. Tayo natin, Sir Marian. Yeah, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder
of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So may kakayahan ang salita ng Diyos na basahin, alamin kung anong nasa ating isip at puso. Kaya nga kapag nangangaral na ang mga manggagawa, hindi naman nila alam ang kalagayan ninyo, mga kapatid, o kaya naman alam nila yung kalagayan ninyo, at kaming mga manggagawa, mahal namin kayo, ayaw namin kayong saktan, nauunawaan namin kayo. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nandyan nang siya na ang nagtitake over, nagsasalita sila ng may pananakit. Amen. Kaya yung dalawang napulutan namin nung nakaraang gabi, sana wala na yung sakit sa puso niyo. Sapagkat sabi nga ng isang awit, ang sakit na ito ay siya ring nagpapagaling sa ating kaluluwa. Ito yung sakit na hatid ng salita ng Diyos na ang resulta ay totoong kagalingan, mga kapatid ko. So, ang salita ng Diyos, ang thus says the Lord na ipinapahayag sa atin, ang nariyan ay katotohanan. Then babasa ako ng ilang mga bahagi sa pangungusap mismo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa John chapter 3, verse 3, sabi dito, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Thus says the Lord. Anong nilalaman niyan, mga mahal kong kapatid? Pagsasabi ng katotohanan, thus says the Lord. Kapag hindi mo naranasan ng born again experience, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tuldok. Tuldok, oh. Tuldok ba? Sabi ng scripture, sabi ng Panginoon, walang kudlit at tuldok na hindi may sasakatuparan. Kaya nakakalungkot mang sabihin, pero sinabi ng Panginoon na tanging ang mga nabautismuhan na ipanganak na magmuli sa kaharian ng Diyos ang makakapasok lamang at makakakita. Katiyakin ninyo, mga mahal kong kapatid, na meron kayong thus says the Lord. Thus says the Lord, kinakailangan kong makaranas ng muling kapanganakan. Tiyakin mo na yung thus says the Lord na yan, yung born again experience na yan sa buhay mo, ay naranasan mo. Kasi pwedeng andito ka sa matagal lang mga panahon, buwan at taon ang mga nakalipas, pero kapag hindi ka tiyak na naranasan mo na ang born again experience, hanapin mo ang thus says the Lord sa buhay mo. Hindi yung sinabi ni Father Ryan, hindi yung sinabi ng mga manggagawa, kundi hanapin mo yung still small voice na nangungusap sa puso mo. Sapagkat kapag yan ay tinig ni Kristo, sinabi ng Panginoon, salita niya na may buhay, na dumadaloy sa puso mo, mga kapatid ko, kahit hindi ka pilitin ng pastor na magpabautismo, magpapabautismo ka. Yan yung mga taong hindi makatulog na. Pero kapag pinipilit pa tayo o napilitan lang tayo, kaya nga merong mga nagpaabot sa akin. Nung nakaraan, may nagsabi sa akin, Kuya Ryan, gusto ko pong muling magpabautismo. Sabi ko, sige. Kung yan ang nadarama mo, kung yan ang makakapagpanatag sa'yo, gawin natin. Katiyakin natin, mga kapatid ko. Verse 5. Ano ba yung verily, verily? Tagalogin nga natin. Sa ibang lingwahe, ay sa ibang version. Ano sabi ng Panginoon? I tell you the truths. I'm telling you the truth. Yung verily, verily, napakalalim na salita, pero pag in-English mo yan sa mababaw na salita, ISB, GNV, ang sabi diyan, I'm telling you the truths. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Thus says the Lord, katotohanan ang nilalaman, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po si Brother Ryan ang may sabi niyan, hindi po ang mga mangangaral, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. We have the thus says the Lord. Hindi mo na kailangan si Brother Branham para paniwalaan yan. Meron kang Biblia at paniwalaan mo ang Biblia. Another thing, John chapter 5, verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word
and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Thus says the Lord. Siya daw na nakikinig at sumasampalataya sa nagsugo sa ating Panginoong Hesus, which is ang Ama. Godhead. Di ba? Sino mang nakakapakinig at sumasampalataya, ganito ang sabi ng Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Datapwat ang hindi nakinig at sumampalataya. Sabihin niyo ito sa mga mahal niyo sa buhay. You have the thus says the Lord. Hindi mo kinakailangang maging propeta, maging part ng fivefold ministry para maibahagi sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo ang sinabi ng Panginoon, na kung hindi sila makikinig at hindi sila sasampalataya sa Diyos na nagsugo sa ating Panginoon, sila ay mahahatulan. Sana nga gawin na natin, mga kapatid. Wala nang ibang panahon para abutin yung mga mahal nyo sa buhay. Mamaya may babasahin tayong quotation ng prophet. Gaano kabigat sa isang mananampalataya na merong thus says the Lord, pero hindi niya sinasabi sa iba. Kinakailangang ma-fulfill yung Revelation chapter 11, thou must prophesy again. Kapag hindi nyo ibinuka ang inyong bibig sa mga huling araw na ito to tell the people the truths, the prophecy, the calling out, the warning, the judgment, sasagutin ninyo ang mga taong yan. Kasi Brother Intoy, di makatulog nung Miyerkules. Talaga namang yung desire niya na ipahayag yung salita ng Diyos, oo, na-emosyon siya, na-emosyon kami. Kasi sino ba naman ang hindi may emosyon na mabalitaan ng mga bagay na ganyan? Pero salamat, ang ating kapatid, Brother Intoy, ay kinakailangang ipahayag ang salita ni Kristo. Sana hindi po nawala sa inyo yung sinabi ko. Meron tayong responsibility to prophesy again. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya, sapagkat ang meron kayo ay thus says the Lord. Napakadali para sa atin na kumumbinsi, na bilhin ang isang produkto, na gawin ang isang bagay, ipaabot sa mga tao sa labas, sa mga kaibigan at kamag-anak natin, na napakaganda ng isang bagay na meron tayo. Pero wala tayong lakas ng loob at confidence to share kung ano talaga ang meron sa atin na mas mahalaga pa sa ginto at pilak. We have the thus says the Lord. At kinakailangan nating mag-prophesy again. Uulitin lang natin. Kaya nga again thou must prophesy again. Dahil uulitin mo lang yung mga bagay na ipinaintindi ng Panginoon sa iyo. Kinakailangan mo lang ipahayag yung mga bagay na naunawaan mo mula sa salita ng Panginoon. Kasabi dito, ang sino mang nakikinig at sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, datapwat ang hindi makikinig at sasampalataya ay mapapahamak. John chapter 8, verse 39, Sir Mary Ann. Ang Panginoon, kausap niya ang mga Pharisee, ang mga Sadducee. Sabi ng mga tao sa ating Panginoon, sabi ng mga Pharisee, Abraham is our father. Sabi ng mga Pharisee, si Abraham ang aming ama. Jesus says unto them, if you were Abraham's children, he would do the works of Abraham. Amen. Thus says the Lord. Kung anak ka talaga ni Abraham sa pananampalataya, gagawin mo ang gawa ni Abraham. Verse 40. But now ye seek to kill me, a man that has told you the truths. Truth is painful. Kayong mga Pharisee sinasaktan, pagkabilaan ba na may talim ang tumatagpas sa kanila, kaya anong gusto nilang gawin sa Panginoon? Gusto nilang gantihan ang Panginoon ng tabak din. Kaya lang literal na tabak ang gusto nilang iganti sa Diyos.
Kaya anong ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoon, mga kapatid? Ipinapatay. Kagaya nung binanggit ko nung Sunday, ang dahilan kung bakit ipinapatay ang Panginoon dahil sa paniniwala. Nang i-rebuke ng Panginoon ang paraan ng kanilang paniniwala, nasaktan sila. Nang dumating ang dakilang propeta, ang propeta ng mga propeta, ang salita na nahayag sa laman, na nagsasalita ngayon sa kanilang harapan, na nagpapahayag ng katotohanan, sabi diyan, narito ako na nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yung pagtatangka na patayin ng ating Panginoon, manakit, hindi daw niyang ginawa ni Abraham. Verse 41. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. Verse 42. Jesus said unto them, if God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. 43. Why do ye not understand my speech? Ang sakit nito. Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? At ano ang nilalaman ng pananalita ng Panginoon? Katotohanan. Bakit hindi nyo maintindihan ang aking sinasabi? Because she cannot hear my word. Kasabi ng Panginoon, mga kapatid, mapalad kayo kung ang inyong mga tenga ay nakakarinig. Di ba? Mapalad ang inyong mga mata kung ang inyong mga mata ay nakakakita. Kaya pagiging mapalad lang ito. Sana lahat tayo mapalad. Ng ating mga pakinig ay nakakaunawa at nakakarinig ng salita ng Panginoon. Verse 44 hanggang verse 47 tayo, Sir Berian. Jesus says, sabi dito, thus says the Lord, ye are of your father the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truths, because there is no truths in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Verse 45, and because I tell you the truths, ye believe me not. Pero sana sa atin, yung contrary. Because I tell you the truth, you believed. Tayo ba'y naniniwala sa Panginoon? Sasansalain ba natin ang katotohanan? Sasawayin ba natin ang katotohanan? Diba? Ang sasawayin natin, yung mga salitang dispirates. Mga kapatid, yung mga salitang nagsasalita lang sa hangin. Last verse 47. And because verse 46 na tayo, Sir Mary Ann. Which of you convinces me of sin? And if I say the truths, why do you not believe me? Verse 47. He that is of God, heareth God's word. Amen. Thus says the Lord. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung andito kayo na nakikinig ng salita ng Diyos, mapalad kayo. Kayo ang nakakaalam, mga kapatid ko. Sino ang nandito sa gabing ito na nakikinig ng salita ng Diyos? Jong, nakikinig ka? I hope so. Dahil kung pumarito tayo sa church, sa gabing ito o pumaparito sa bawat gawain, na wala naman ang ating puso sa pakikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, nag-aaksaya lang tayo. In one of this day, marirebuke tayo ng Panginoon. Kaya sana, every time na pupunta tayo sa gawain, meron tayong expectation na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Thus says the Lord. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sa Diyos ay nakakaintindi ng katotohanan. Amen. Hindi po si Brother Ryan ang nagsasabi dyan. Inuulit ko lang po ang sinabi ng Panginoon.
Ang meron tayo ay thus says the Lord. Kung hindi ka nakikinig at hindi ka nakakaunawa, ask for mercy, grace sa Panginoon. Manikluhod ka. Huwag kang papayag na nalalapit ang pagbabalik at paghahari ng Panginoon. Ilang buwan ka na, taon, babalik-balik sa gawain na wala ang puso mo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Na ilang taon ka na, napabalik-balik sa gawain, pero wala ka naman talagang nauunawaan. Kaya napakababaw ng ugat mo sa paninindigan sa pananampalataya. Napakadali para sa iyo na iwalang halaga ang thus says the Lord. Andiyan pa ba kayo? Nasa katotohanan kasi tayo kaya medyo masakit. Ano sabi ng Job chapter 5? Binasa natin chapter 6 verse 25. How forceful are right words. Truth is painful, mga kapatid ko. He that is of God, heareth God's word. Ye, therefore, hear them not, because ye are not of God. Salamat na lang, hindi tayo yung kausap ng Panginoon dito, mga Parisi. At sana walang Parisi ngayong gabi. Mga Parisi. Ang meron ngayon, mga parasin sa group chat natin. Nakakapagbigay kayo ng kalungkutan sa puso namin. Mga parisin. Pag merong importanteng message, mag-react naman kayo. Kasi nakita, ang lakas ng right sa baba, oh. Narinig nyo? Kasi nabasa nyo naman, nakikita yung mukha nyo dun eh. Nakita nyo eh, nabasa nyo. Tapos dinedman nyo lang. Kaya nga meron akong nireview dati, nung re-review ko, umalis tuloy sa group. So, hindi tayo ang may problema. Puso natin ang may problema. At ituwid natin yan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At dawa hindi tayo kagaya ng mga Parisi na hindi nakikinig ng salita ng Diyos. So, number 2 tayo, mga kapatid. Number 3 tayo. Sa dinadahan-dahan natin, sana matapos na natin to. Ang pangatlo natin ay warning. O baliktarin nga natin. Unahin natin yung calling outs. Ang number 3 natin ay calling outs. Ang unang nakaranas ng pagtawag ng Diyos, nakaranas ng thus says the Lord, na naitala sa banal na kasulatan na kinilalang, sabihin natin, isa sa kinikilalang naging propeta, ay si Abraham. Genesis chapter 12, verse 1, basahin natin. Merong iningatan na thus says the Lord, itong sa Abraham, mga kapatid ko. Sabi sa verse 1, now the Lord had said unto Abraham. Kaya ano meron kay Abraham? Thus says the Lord. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. So ano meron sa thus says the Lord? Calling outs. So hindi ko na papalawakin. Naulit-ulit ito sa binhi ni Abraham, which is ang mga Hudyo na. Nang ang mga Israelites people ay naroon sa Ehipto, na inaalipin, then Exodus chapter 3, another prophet, kasi nga ang thus says the Lord, sa Old Testament ay laging sa propeta dumarating. Sa Exodus chapter 3 verse 1, ang nandito ay si Prophet Moses. Nang tawagin siya ng Diyos, sabi diyan, now Moses keeps the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert. And he came to the mountain of God, even to Horeb. Verse 2. Hanggang verse 7 tayo, Sir Merian. Verse 8. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire, out of the midst of a bush. And they looked, and behold, the bush burned with fire. And the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight,
why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said to Moses, Moses, Moses. And he said, Here am I. Verse 5. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy grounds. Verse 6, Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, Thus says the Lord to Moses, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Verse 8. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and to bring them up out of the land unto a good land in the large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Jebusites, Amorites, the Pherizzites, the Hivites, and the Jebusites. Anong meron dito? Kapag merong thus says the Lord, mga mahal kong kapatid, merong pagtawag palabas. Nang dumating ang ating Panginoon, ang kanyang mga alagad ay galing sa mga paniniwalang Judaismo. Di ba? Si Pedro, si Matthew, ang meron sa kanila noon, Judaism. Hindi naman sila na-convert sa paganismo. Pero nang dumating ang ating Panginoon, tinawag sila. Nang itayo ng Panginoon ang iglesia sa Matthew 16, sabi ng Panginoon, Peter, upon this rock I will build my church, my ecclesia. At ano nga bang ibig sabihin ng ecclesia? Sino pang nakakaalam? Anong ibig sabihin ng church, ng ecclesia? The called out. Ang mga tinawag palabas. Mga tinawag ng Diyos. Nakakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? At saan tayo pinapalabas? Sa paniniwalang hindi tama. Salamat sa Panginoon dahil narinig niyo ang panawagan. Dahil ang mga alagad sinugo ng Panginoon sa bawat bayan. Dala ang mensahe, dala ang thus says the Lord, na tinatawag ang mga tao, hallelujah, pinagsisisi sa kanilang mga kasalanan at pinapalapit sa Panginoon. At sa Revelation chapter 18 verse 4, ito yung para sa panahon natin. Ang panawagan ng Diyos sa ating panahon, mga kapatid. Sabi sa verse 4 ng chapter 18, And I heard another voice from heaven saying, Come out of here, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Salamat, meron tayong thus says the Lord sa ating panahon. Amen. Salamat, isinugo ng Panginoon ang ating propeta sa huling araw para ligligin ang mga denominations. Yes, meron tayong Word of God, meron tayong Scripture, meron tayong Bible, we have the thus says the Lord, pero salamat, binindigate pa ng Panginoon ang propeta sa ating panahon. Hallelujah. Isang lingkod ng Diyos na kung saan binigyan ng spirito ni Elias sa ating panahon para pukawin, tawagin ang mga anak ng Diyos na bahagi sa nobya ni Kristo. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Okay, pang-apat tayo. Warning. So hindi tayo magpapaka-elaborate para po naiintindihan nyo. Sa Ezekiel chapter 3, kagaya ng sinabi ko, yung paksang ito galing sa paksa ni Brother Intoy. Sinusugan lang natin yung ipinangaral niya dati. Ezekiel chapter 3 verse 17. Yeah. Sabi diyan, Son of man, I have made thee. Take note for the word, Son of man, mga kapatid. Kasi kapag Son of man, ang ina-address diyan ay prophet. Sabi diyan, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth.
and give them warning from me. So hindi to prophecy. Di ba? Nung mga nakaraan hula, ang ipinapakita ng Panginoon, anak ng tao, manghula ka. Son of man, prophesy. Pero dito, Son of man, gave warning. Verse 18, when I say unto the wicked, thou shalt surely die. Pag sinabi ko sa makasalanan na tiyak na mamamatay ka, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hands. Alam natin ang mga makasalanan ay mapapahamak. Sinabi yan ng Panginoon. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumampalataya at mabautismuhan ay mapapahamak. Kapitbahay mo lang. Kaibigan mo, kamag-anak mo. Pwedeng dumating ang araw, sasabihin sa'yo, bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Hindi pa ako may sabi niyan, mga kapatid, ang Panginoon. I will require His blood at thine hand. Mga estudyante, sa mga classmate ninyo, baka pinagsisiringan nyo TikTok kung sino-sinong mga artista, mga pakulo na meron sa panahon natin. Sana meron kayong panahon, kahit isang beses lang sa buhay ninyo. Parang si Lot. Kailan lang ba nangaral si Lot? Nung gugunawin na yung Sodom at Gomorrah. Ano sabi ng Panginoon kay Lot? Lot, lumabas ka! Lahat ng kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, sabihin mo, gugunawin na ang Sodom at Gomorrah. Pero nakakalungkot, walang nakinig kay Lot, mga kapatid. Kahit nga kay Noah. Nangaral si Noah ng 120 years, walang naniwala kay Noah. Kaya ganun din tayo. We must prophesy again. Kung walang mang maniwala sa atin, at least nasabi natin ang katotohanan, ang hula, kung anong mangyayari sa mga huling araw, at ang warning para sa kanila. Evangelism to eh. Tulungan nyo kami. Magtulong-tulong tayo. Di ba? Malay natin matawag na yung mga huling binhi na tatawagin pa ng Panginoon. Naalala ko ng mga panahong nakalipas, yung mga kabataan natin ang sipag na mag-share ng Word of God. So kung meron mang panahon, mga mahal kong kapatid, na kailangang bumalik yung ningas sa puso natin, na sabihin sa mga tao ang salita ng Diyos, ngayon yung mga huling araw na ito. Ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom, ng understanding, ng boldness to share the Word of God. Pero kailangan talaga dito ang sikreto, ang bautismo ng Espiritu Santo eh. Di ba? Hanggat wala talaga ang bautismo ng Espiritu Santo, lahat ng bibig natin nakatikom. How I pray na dumating na ang baptism of the Holy Ghost, dahil kapag naranasan ito ng bawat mananampalataya, babae man o lalaki, binata, dalaga o mga matanda, kapag naranasan yung Espiritu ni Kristo, magsasalita kayo ng merong kaunawaan. Amen. So let's pray for that to happen, mga kapatid ko, as soon as possible. Kung gusto nyong maabot ang inyong mga magulang, mga mahal sa buhay, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaklasmate, pray for the baptism of the Holy Ghost. Pray. Pray and pray. Let's pray. Hallelujah. So salamat na lang, may pag-asa tayong hinihintay. May nakikita tayo kung anong dapat nating gawin, pananagutan natin ang dugo ng mga taong hindi natin nabigyan ng warning. Araw-araw mong kasama, ang saya sa inyo eh. Kristiyano ka, unbeliever siya. Minsan pinagbubulayan ko yan eh. Napakahiwaga ng buhay ng tao. Sabi ng Panginoon sa Book of Amos, paano ang dalawang tao lalakad na magkasama na magkaiba ang paniniwala?
How two walk together except they be agreed. Kaya try to imagine, bulayin nyo. Ako binubulay ko yan eh. Ako, Kristiyano. Alam ko, anak ako ng Diyos. May kausap ka, kaibigan mo, sino siya? Di ba? Ganun lang naman pag nagbulay ka eh. Ang saya-saya mong kasama siya, kakwentuhan siya. Kailang, ano bang ginagawa niyan? Tapos, papaalam niya sa'yo, niyaya mo, atin ka ng gawain, hindi. Magmimisa ako sa linggo. Tapos, meron pa kaming, gagawin sa gabi. Magiinuman kami ng mga barkada ko. Pero ang sayo nyo, isang anak ng Diyos at isang anak ng di pa sigurado, masayang nag-uusap. Pero kapag dumating ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi yan pwedeng mangyari. There will be a total separation. Ang liwanag ay liwanag, ang dilim ay dilim. Pero ngayon, naghahalo pa. Naintindihan nyo ba, mga kapatid ko? Naghahalo pa. Kung sa tubig pa, maligamgam. Kung sa magbubukang liwayway pa, hindi mo alam kung gabi pa o umaga na. Pero pag sumikat na ang araw, masasabi nyo bang gabi pa? Alas 4, umaga. Paglabas mo sa bahay, ano sasabihin mo? Gabi pa. O, ay umaga na. Nagigits nyo ba? Alas 5, wala pa sikat ng araw. Sabi nung isa, tingnan mo nga Brad kung umaga na. Kasi alas 5 na. Kung maliwanag na ba? Yung isa sabi ng isa, umaga na. Sabi naman ng isa, gabi pa. Naghahalo pa. At parang ganyan din yung kalagayan ng mga mananampalataya. Kung sa tubig pa, na sinasabi ng scripture sa Revelation chapter 3, lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig. Nasa middle. Kung sa liwanag naman at sa kadiliman, hindi mo rin masabi. Sabihin natin na nasa twilight pa, nasa pagbubukang liwayway pa, pero darating ang isang araw ng liwanag, ng araw na yan ay sisikat para mapaghiwalay ang kadiliman sa liwanag. Kaya hindi mananatiling mahal niyo ang mga hindi mananatiling masaya kayo sa mga taong hindi mananampalataya. Imposible yan. Kapag naranasan niyo na ang baptism of the Holy Ghost, imposible na ang mga anak ng Diyos magiging masaya pa sa mga bagay ng mundo. Ang hahanapin ninyo ay ang mga bagay na nasa taas. Pero ngayon, napakasaya pa natin sa mundo, mga kapatid. Kaya sabi dito, kinakailangan nating magbigay ng warning. Nagbibigay ako ng warning sa inyo, ipinapahayag ko ano sinasabi ng scripture, at gagawin din natin ito, mga mahal kong kapatid. Sa Matthew chapter 7, verse 15, may warning ang ating Panginoon. Ito, napakagarapal nito sa ating panahon. Sabi sa verse 15, beware of false prophets, which come to you in sheep clothings, but inwardly they are ravening wolves. So ang mga taong ito ay walang pagmamalasakit sa mga tao. Mga denominations ito, mga simbahan, na akala mo ay mga pinahiran, mga lingkod ng Diyos, na kapag tiningnan mo sa labas ay tila ba kagalang-galang, karespe-respetado, pero inwardly, sa kanilang puso ay mga maninilang lobo. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Beware. Thus is the Lord, mag-ingat kayo. Then yung mga kamag-anak natin nasa denomination, ulitin lang natin yung sinabi ng Panginoon with understanding. Ano sabi ng Panginoon sa verse 16? Ye shall know them by their fruits. Malalaman nyo ito sa kanila. Makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Thus is the Lord. Maraming mga mangangaral na wala naman talagang pagmamalasakit sa mga tao. Lagi ko itong binabanggit dati.
yung pinagmulan nating relihiyon. Wala pa akong nakitang paring pumasyal dito para bisitahin ang aking mga kamag-anak. Sino dito ang nabisita na ng pari? Meron na bang nabisita ng pari at kinumusta kayo sa inyong bahay? At tinulungan kayo? O minesage kayo ng pari? So, sino kaya ang mga taong ito na sinasabi ng Panginoon na mag-ingat ang mga tao? Then 16 verse 6, to make this short, sabi pa ng Panginoon, anong meron sa mga taong ito? 16 verse 6, termeraan sa iyong book, Matthew. Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Ano yung leaven ng Pharisees? Ano yung leaven ng Sadducees? Sinong nakakaalam? Kung merong false prophet, mga false anointing, false preachers, anong meron sa kanila? Mga turong may libadura. Masarap pakinggan. Halos walang bawal sa kanila. Naintindihan niyo ba, mga kapatid ko? Saan tayo pinag-iingat ng Panginoon? Sa mga turong may libadura. Ngayon, ipinahayag yan ng Panginoon. Thus says the Lord, beware of the leaven of the Pharisees. Then you need to prophesy again. Sabihin nyo yan sa mga tao. Yan ang sasabihin natin sa mga tao. Nung isang gabi, nagbubulay ako, nung last night. Ano kaya kung umattend ako sa libing, sa araw ng libing ni Brother Julie? Ini-imagine ko yun Totoo mga kapatid, ini-imagine ko to. Tapos sasama ako sa simbahan ng Katoliko doon sa sentro ng Buhi. At habang nagmimisa ang pari, tatayo ako at sisigaw. Teka lang po, Father. Pwede po bang magtanong? Ini-imagine ko po yan. Sa palagay niyo yung mangyayari kay Brother Ryan kung ginawa ko yon. Sino nag-imagine sa inyo minsan ng ganyan? Na habang kayo ay nasa isang sulok o kaya nasa isang lugar at ang daming tao, nagbubulay kayo at ano kaya kung bigla kang tumayo, no? Tapos sabi nyo, kayo! Na mga hindi mananampalataya. Well, tila ba ngayon wala tayong lakas ng loob? Pero sabi ni Pablo, kapag ang Espiritu ng Diyos dumating sa atin, wala nang espiritu ng takot sa ating puso. Ang meron dapat sa atin ay katotohanan, pag-ibig at katwiran. Pero ngayon, ang nasa puso ng mga anak ng Diyos, takot, hiya, nahihiya pa, nag-aalangan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, thus says the Lord, kung paano ipinangako niya sa mga alagad na tatanggap ng kapangyarihan, ay gayon din tayong tatanggap ng kapangyarihan sa mga huling araw na ito. To prophesy again. To give warning to the people. Mamaya may babasahin tayong quotation ng prophet. Napakaganda na kanyang sinabi. Okay, last, Luke chapter 21, verse 34. Itong matinding warning ng Panginoon para sa bawat isa atin sa ating puso. Sabi ng Panginoon, thus says the Lord, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness in cares of this life, and so that they come you unawares. Ano yung tinutukoy ng Panginoon na baka dumating ang araw na wala kayong kaalam-alam, yung kanyang pangako ng muling pagbabalik. Darito ang warning ng Panginoon, thus says the Lord, ingatan daw natin ang ating puso. Na baka ang ating puso ay mabusog ng sobra
ng mga bagay ng mundo. Mabusog ng sobra ng mga bagay na nandito sa mundo. Cares of this life. At kung yan ay maunawaan natin, then you need to prophesy it again. I-prophesy mo yan sa iyong sarili at sa iba. Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon, kailangan kong ingatan ang aking puso. Kailangan niyong ingatan ang inyong puso. Verse 35, For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before. Samaria 36, litin natin. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass. Yung mga prophecy ng Panginoon, mangyayari daw po lahat. Lahat ng sinabi ng Panginoon ay katotohanan. He gives warning to the people. Kung babasahin niyo patras, ang Luke chapter 21, lahat ay warning ang nandiyan. Doon yung binasa natin kanina, warning para sa ating mga puso. Di sabi ng Panginoon, tayo ay magbantay, manalangin palagi upang makatakas tayo. Karapat dapat na makatakas sa mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo tayo sa harapan ng ating Panginoon. The Son of Man. At anong meron sa the Son of Man? Thus says the Lord. Haharap tayo sa Panginoon. Hallelujah, na meron tayong iniingatan sa ating puso. Panginoon, nagawa ko kung anong sinasabi mo. Amen. You have, thus says the Lord, iningatan mo sa puso mo, pinahalagahan mo ang salita ng Panginoon. At ngayon, tatayo ka sa kanyang harapan at sasabihin ng Panginoon sa iyo, job well done. Amen. Mabuting lingkod, pumasok ka sa kaharian ng iyong Ama. Last, judgment, mga kapatid. Naibigay na yung unang apat. Bago ang judgment, may prophesy. Sa lahat ng nangyari na paghatol ng Panginoon at gagawin niyang paghatol, sa lahat ng kanyang sinabi, thus says the Lord, merong mga hula. Ang Book of Revelation ay punong-puno ng hula sa kung ano ang magaganap sa mga huling araw na ito. Hula para sa dakilang Babylonia. Anong mangyayari sa kanya? Hula para sa mga bansa. Hula para sa mga tao na hindi mananampalataya. At sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid, halos lahat ng mga paghatol na ginawa ng Diyos, pinadaan muna niya sa prophecy. Pagsasabi ng katotohanan, pagtawag sa mga taong ililigtas ng Panginoon, like Noah, Abraham, Lot sa panahon ng Sodom. Bago ang judgment, tinawag muna ng Panginoon ang mga tao niya. Bago ginunaw ang Sodom at Gomorrah, tinawag muna si Lot at ang kanyang pamilya. Bago ginunaw ang lupa sa panahon ni Noah, tinawag muna si Noah. Nagbigay ang Panginoon ng warning. Nangaral si Noah sa loob ng 120 years. Nangaral si Lot sa lahat ng kanyang kapitbahay at kamag-anak na lilipulin ng Sodom at Gomorrah. Nangaral si Lot ng repentance, ng righteousness, pero walang nakinig. At anong nangyari? After the warning, judgment. Kaya nang palabasin ng Panginoon ang kanyang bayan sa lupain ng Ehipto, nang matawag na at lumabas na ang bayan ng Israel sa lupain ng Ehipto, ang Ehipto ay hinatulan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ang Ehipto, ang Egyptian Empire, ay hindi na muling makakabangon pa. At nangyari po bang sinabi ng Panginoon? Ang Egypt, simpleng bansa na lang ngayon.
Pero yan ang kauna-unahang empire na naghari, Egyptian Empire. Bago ang Babylon, Assyria, Medo-Persia, ang Grisya, ang Roma, ang Egypt muna. Pero sabi ng Panginoon, pag nakalabas na ang kanyang bayan sa lupain ng Ehipto, magiging isang alaala na lamang ang Ehipto. Ibabaksak siya ng Diyos at hindi na muling makakabangon pa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Habang ang mga Hudyo ay nandun pa sa loob ng Egypt, ipinadala si Moses at si Aaron, dala ang thus says the Lord. Ano sabi ni Moses? Ganito ang sabi ng Diyos, palayain mo, palabasin mo ang aking bayan. Kapag hindi nakinig si Paraon, ano nangyayari? May judgment. 10 beses na ginawa ng Panginoon. Yung salot. Ang mga salot ay judgment yan ng Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Na ang isang paraan ng paghatol ng Panginoon ay through by plagues. Katingnan niyo, yung 10 salot na ipinadala ng Panginoon sa Ehipto, yung mga nagpahalaga sa thus says the Lord na naroon kay Moses, yung mga Hudyo, naligtas sila. Pero yung mga Ehipsyo na nakapakinig din ng thus says the Lord, pero hindi nila pinahalagahan, hindi nila pinaniwalaan, marami ang nangamatay sa kanila. Warning muna bago ang judgment ng Panginoon. John 3:16, basahin ulit natin to. Binasa ko po ito nung nakaraan at basahin ulit natin. Huling 2 scripture na lang at ay magtatapos, mga kapatid. Pero bago tayo tuluyang magtapos, basahin natin ng ilang quotes from the prophet. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, in Him, should not perish but have an everlasting life. Anong nilalaman ng 3:16? For God so loved the world. 2,000 years ago, thus says the Lord. Prophecy. Prophecy yan. Alam niyo kung bakit naging prophecy? Kasi mangyayari sa hinaharap. Maraming mga tao nasasampalataya sa Panginoon. Nalala niyo pa ano ibig sabihin ng prophecy? Mangyayari sa hinaharap. Kapag katapos sabihin ng Panginoon na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, that is prophecy. At yan ay katotohanan. At kung babasahin nyo ng maigi, merong pagtawag ang Diyos dyan sa mga anak ng Diyos. Tinatawagan tayo na sumampalataya sa Kanya. Tingnan nyo pang maigi. Merong warning dyan. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Try nyong ibulayin. Anong meron dyan? Warning. Kasi kapag hindi ka sumampalataya, mapapahamak ka. Kaya nilinaw ng Panginoon sa verse 17. Tuloy natin. Verse 17. Sir Mary Ann, verse 17. Yeah. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanglibutan para hatulan ng sanglibutan. Ngunit sa pamagitan niya ay sumampalataya at sila'y maligtas. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Ano meron dyan? Judgment. Thus says the Lord. Ang sumampalataya ay maliligtas. Tatapot ang hindi sumampalataya, sabi ng Panginoon, nahatulan na. Hindi hahatulan pa lang. Ipinataw na ang judgment. Sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan
ng kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. So sana nakita niyo, mga mahal kong kapatid, gaano kahalaga ang salita na meron tayo. The Revelation chapter 22, last scripture. So basahin natin to. May babasahin akong 3 quotes after nito. Revelation chapter 22 verse 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Prophecy, katotohanan, pagtawag, warning, judgment. Ano meron sa aklat na ito na binabasa natin? Ano yung aklat na kinain ni Juan? Thus says the Lord. Ang kinain na aklat ni Juan, mga mahal kong kapatid, ay ang salita ng Diyos. At kung ano yung kanyang kinain, kung ano yung kanyang naunawaan, yun lang din ang kanyang sasabihin. Thou must prophesy again. Kaya tayo, sa mga nakakapakinig, hallelujah, sa tumanggap ng salita, ng hula, ng aklat na ito, dapat wala tayong idadagdag. Kinakailangan, kung ano lang ang sinabi ng Panginoon, thou must prophesy again. Huwag kang magdagdag. Dahil sa pagdadagdag, di ba, ang tao ay napahamak. Last warning ng Panginoon. Sa Biblia, ito ang pinakahuling warning niya. At ang meron sa warning na yan, judgment. Ang magdagdag ay dadagdagan ng mga salot na nakasulat sa aklat. Inayos kong bumasa ng quotation, mga kapatid. I-type mo, Sir Mary Ann, Noah was a prophet anointed of God. 1963, Noah was a prophet anointed of God. Exact phrase, 1963, the word is pulling apart. (1963) sa paksa niyang, the word is again pulling apart. Yeah, yun na lang, yan, dyan na lang, dyan mo na lang. Sabi ng prophet, Noah was a prophet anointed of God, sent of God, with a message from God. Merong thus says the Lord. And he gave the people a warning before the judgment come. Isinugo ng Diyos si Noah na isang propeta na isang pinahiran para ang mga tao ay bigyan ng babala. Pero anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan si Noah. Kinutya si Noah. At ang sabi ng prophet, kung babasahin natin yan pababa, kung ano sa panahon ni Noah, ay panahon din natin kinabubuhayan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Another quotes, idudugsong natin to, itutulay natin to. God giving warning. Para ito sa panahon natin, mga kapatid. Yung una sa panahon ni Noah, at ito para sa atin. Yeah, 1963. Sabi diyan, now, God giving warning. Tingnan niyo kung gaano kahalaga. Sabi ng prophet, binigyan ng highlights. Sabi diyan, prepare for a judgment. The atomic bombs are in the hangars. Everything sitting ready. Naniniwala ba kayong malapit na yan? Sino nakapanood ng balita kagabi? Nagbabala na si Trump sa Middle East. Nasabi ni Trump, huwag nyo nang hintayin
na madeklara akong Pangulo. Sabi ni Trump, lahat ng mga hostages ng nasa Middle East, lahat ng mga hawak ng mga iba't ibang grupo na nasa Middle East, mga sabihin natin yung mga terrorist, palayain lahat. Dahil kapag hindi pinalaya, hindi inayos yung problema sa Israel, between Gaza, Palestinian, sabi ni Trump, matitikman niyo kung anong hinahanap niyo. At ang sabi naman ng Russia, mga kapatid, sige, gawin mo. Meron ka lamang 8 araw para gawin yan. Namiminto ang mga bagay na ito. Alam niyo kung ano meron sa Ezekiel? Nung nakaraan, binasa ni Brother Intoy yung Ezekiel chapter 37. Tama ba, Brother Intoy? Pero ano meron sa 38 at 39 ng Ezekiel? Kung babasahin yung Ezekiel chapter 38 at Ezekiel chapter 39, anong meron doon? The battle of Gog and Magog. The Armageddon in the World War III, mga kapatid ko. At prophecy din yan. Ang 38, 39, ang tawag diyan, the battle of Ezekiel. World War III and Armageddon. At papunta na tayo diyan. Ano sabi ng prophet? Tuloy natin. Prepare for a judgment. The atomic bombs are in the hangars. Everything setting ready. Kailan ito sinabi ng prophet? 1963. So, kung handa na sila dati, nakita na ng propeta sa kanyang panahon na ang mga bansa, ang Amerika, ang Russia ay naka-ready na. How much more ngayon? Sabi pa diyan, in God, before He can let this thing happen, He makes a call down through. Bago ngayon mangyari muna ang mga bagay na ito, tatawag muna siya. He will call out. Kano sabi diyan? He makes a call down through like He did in Sodom. Come out of it. Get ready. There is something to happen. 64, paragraph 64. Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the worlds and the great antediluvian worlds that had come up into sin, as Jesus clearly said that it was a day just like this, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. Thus says the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon, all things are ready. Come to the feast. Pero sa ating piyestahan, magpapakasaya tayo, pero sa mundo, digmaan. Are you ready? Bride of God. Bride of the Lord Jesus. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na makapaghanda, mga kapatid ko. Then last quotes. Seeing the time is at hand. Ang title ng prophet dito, ang kanyang title ay God doesn't call man to judgment without first warning him. So same yung binasa natin kanina. Pero 168, Sir Mary Anya, sabi diyan, now seeing the time is at hand. Para sa inyo, ang mensaheng ito sa gabing ito. Now seeing the time is at hand. Let everyone that feels that there is a warning repent quickly before the wrath of God strikes. Kung naunawaan natin ang ating mga napakinggan, mga kapatid, kagaya ng Merkulis ng sinabi ko, merong sinabi sa atin ng Panginoon, ang unang thus says the Lord natin, sa edad na 12 anyos ang Panginoon. Ang kauna-unahang thus says the Lord ng dakilang propeta, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Naalala niyo pa ba? Kinakailangan ako ay maglumagi sa bahay
ng aking Ama. It is a prophecy para sa atin. At ito'y nagkakaroon na ng katuparan. Ipinapahayag ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay kinakailangang nagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Amen. At pangalawang thus says the Lord natin, ano sabi ng pangalawang thus says the Lord? Hindi ko pala ito nabanggit nung nakaraan. Ang pangalawang thus says the Lord, sino nakakaalam? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out in the mouth of God. Ang pangatlo, na thus says the Lord natin, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. God bless you, my beloved brothers and sisters. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, atin siyang palakpakan. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo manalangin, mga kapatid. So di na po ako magpapakaabala pa. Let us pray. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang may pagpatuloy ang paksa naming napasimula noong Wednesday, Lord God. Salamat sa pagtuturo sa amin. Salamat sa pagpapaalaala, sa pagbibigay ng unawa sa bawat isa, Panginoon. Nanawa, O Lord, nakita ng bawat isa sa amin na meron kaming salita na kinakailangang maingatan. Sinabi mo, ipinahayag mo, hallelujah, na aming sinampalatayanan, pinaniwalaan, Panginoong Diyos. Nanawa ang mga bagay na ito na aming narinig ay maging realidad sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pag-asa na iyong iniwan sa amin sa gabing ito. Alam kong ikaw ang nagsalita sa amin sa gabing ito, Panginoon, na sinabi mo sa gabing ito, kailangan naming manalangin, ipanalangin namin ang bautismo ng Espiritu Santo, sapagkat ang bautismo ng Espiritu Santo ang magbibigay daan sa amin to prophesy again. With understanding and revelation, Lord, with confidence sa aming mga puso, assurance, na wala na pong takot at pag-aalinlangan sa puso namin, kundi ang meron sa amin ay pag-ibig, katotohanan at katwiran, na anupat kami ay magsasalita at magpapahayag ng iyong mga sinabi. Hallelujah. Na walang anumang takot, hiya sa aming puso, kundi nagsasalita kami na may kapangyarihan at authority. Lord, tulungan mong bawat isa sa amin. Nakagaya ng aming binasa sa gabing ito, Panginoon, sa Book of Ezekiel, chapter 3. Nagbibigay ka ng warning sa mga tao. Totoo, Panginoon, na may mga taong mapapahamak. Ang mga makasalanan, the doer of iniquities, ang mga ito ay mapapahamak. Pero meron kang paalaala sa amin, nakagaya ng paalaala mo sa propetang si Ezekiel, na kinakailangan naming ipahayag ang iyong salita. At nang dumating ka, Panginoon, 2,000 taon ang nakalipas. Sinabi mo sa iyong mga alagad na ituro, ipangaral ang iyong salita. Sabihin sa mga tao na sila'y magsisi, magpabautismo sa iyong pangalan at tanggapin ang iyong pangako. Nanawa, Lord, sa mga huling araw na ito, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kalakasan, Panginoong Diyos, na ipahayag ang katotohanan ng iyong mga salita. Na anupat ang 5 bagay na aming pinag-aralan sa paksang ito, nang meron sa iyong mga sinabi, Panginoon, ay merong hula ng mga bagay na ito ay mangyayari sa hinaharap, katotohanan, pagtawag, paalaala, at paghatol. Danawa may paabot namin ito sa mga tao, lalong-lalo po, O Diyos, sa mga mahal namin sa buhay. At magagawa lamang namin ito sa tulong mo, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. So sa gabing ito, nananalangin kami sa iyo
ipinapahayag. Nanawa dumating na po ang araw, Panginoon, na maranasan ng bawat isa sa amin ang iyong pangako. Nanawa ang bawat isa ay maranasan ito sa mga huling araw na ito. Ang pangakong bautismo sa Espiritu Santo. Na ano pa ang tataglayin namin, Panginoong Diyos, kung ano sinabi ni Apostol Pablo, pag-ibig, love, joy, and righteousness. Lord, aming hiling ito sa iyo. Aming ka pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon, sa mga salita na aming pinag-aralan. At sa pagtatapos ng gawain, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Patuloy mo, O Diyos, ang gabayan ng bawat isa amin. At patuloy kaming sangkapan ng kalakasan, ng inspirasyon na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, hallelujah, na malagpasan ang lahat ng mga bagay na aming haharapin sa unahan. Pagpalain mo ang bawat isa, at sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoong Diyos. Binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasalamat at pagluwalhati sa iyo lamang, at sa iyo pong dakila at banal na pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.